Sa loob ng isang pribadong ospital sa sentro ng Maynila, mayroong isang silid na dapat sana ipuno ng kagalakan at pag-asa. Si Elena Acaraz, sa edad na 24, ay nakahiga sa isang malambot na kama. Ang kanyang katawan ay sariwa pa sa subat ng caesarean section na naghatid sa kanya ng pinakamamahal niyang anak. Ang hangin ay malinis, mabangong antiseptiko, at ang sikat ng araw ay sumisikat sa malalaking bintana, nagbibigay liwanag sa silid na pinalamutian ng puting bulaklak at makukulay na labo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang karangyaan at kagandahan, may anino ng lungkot sa mga mata ni Elena. Isang paalala ng lumalaking lamig sa puso ng kanyang asawa. Ang kanyang anak, si Gabriel Scherer, o Gabi, ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakakapit sa hintuturo ni Elena. Sa tuwing tinititigan niya ang perpektong mukha ng sanggol, ang malalim na kayumang ginitong mga mata na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa bawat pagdilat. At ang malambot nitong buhok na parang hibla ng seda, napapawi ang lahat ng pagod at sakit na kanyang naramdaman. Ang yakap ni Gabi, kahit gaano kaliit, ay tila isang buong mundo ng pag-ibig at pag-asa para sa kanya. Ito ang pinakahihintay niyang yugto sa buhay, ang maging ina. Ang buuin ng isang pamilya kasama ang taong makala niya ay kanyang kapares sa buhay. Sa simula, si Marco Villalca, ang CEO ng Villanilla Global Holdings, ay nagpakita ng interes. Ang kanyang mga pagbisita ay maikli. Kadalasan ay dala ang mga bulaklak na mamahalin. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging abala sa kanyang telepono. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nawawala ang mga matatamis na salita at ang pagmamalasakit na ipinapakita niya. Ang pagiging abala niya sa negosyo ay naging tuntungan niya upang lumayo. At ang kanyang presensya sa silid ay tila lalong nagiging mabigat, malamig, at walang buhay. Ang init ng kanilang relasyon ay naglaho, napalitan ng isang puwang na hindi niya maunawaan. Isang hapon, ilang araw lamang matapos niyang isilang si Gabi, pumasok si Marco sa silid ng walang pasabi. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, at ang kanyang formal na polo ay tila lalong nagpapahayag ng distaye. Ang puso ni Elena ay bumilis ang tibok. Nararamdaman niya ang papalapit na bagyo. Elena, simulan niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagpapagod. Kailangan nating mag-usap. Angat ng tingin si Elena mula sa kanyang anak na mahimbing pa rin natutulog. Marco, may problema ba? Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina pa rin dahil sa paggaling. Umiling si Marco. Ako ang maayos. Ikaw ang may problema. Huminga siya ng malalim. Tila kinukubli ang anumang damdamin. Gusto kong maghiwalay na talo. Nahulog ang mundo ni Elena. Ang mga salitang yon ay parang sampal sa kanyang mukha, masakit pa sa subat ng kanyang operasyon. Ano? Pulong niya, halos hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo? Hindi na ito gumagana, Elena. Kailangan kong maging prangka, sagot ni Marco. Ang kanyang tono ay walang damdamin. Tila nagbabasa lamang ng isang ulat sa negosyo. Ikaw at ang bata, kayo ay nagiging balakid sa aking mga ambisyon. Sa aking mga proyekto. Hindi ko kayo kayang bitbitin sa aking pag-akyat. Pumuntong. Hininga si Elena. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Palakid. Marco, pamilya tayo. Ito ang anak mo. Hindi mo kami pwedeng iwanan basta. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
pamilya. Nagtaas ng kilay si Marco. Para sa akin, ito ay isang obligasyon nang hindi ko na kailangan. Ang pag-aasawa sa iyo ay isang pagkakamali sa paghatol na nagkakahalaga ng malaking oras at pera. Tumingin siya kay Gibiger, ngunit walang init sa kanyang mga mata. At ang bata, well, isa lang siyang dagdag na pasanin. Isang gastusin na hindi ko na kayang panagutan. Hindi pa rito natapos ang kanyang kalupitan. Pilang karagdagan, patuloy niya, naglabas ng isang folder mula sa kanyang briefcase. Ang insurance mo ay kinansela na kaninang umaga. Ang lahat ng gastusin sa ospital, kasama ang anumang kinakailangan sa pagpapagaling mo at ng bata, ay sa iyo na. Hindi ko na kailangan ng anumang pananagutan. Ang huling mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Elena. Ang kanyang isip ay blanko. Insurance, kinansela. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang utak, kasama ang napakalaking halaga na ngayon ay kailangan niyang bayaran. Walang pera. Walang trabaho. May sugat pa. Paano niya babayaran ng libong piso? Paano niya bubuhayin ang kanyang anak? Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay pumulupot sa kanya, mas mahigpit pa sa kanyang mga kumot. Tinyan ka, na lang ba kabilis, sumuko sa ating kasal? Sa anak mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay basag, puno ng galit at sakit. Paano mo nagawa ito sa amin? Hinalikuran siya ni Marco, naglakad patungo sa pinto. Tingnan mo, Elena, kailangan kong unahin ang aking sarili. Ang aking karera. Ang aking kinabukasan. Ikaw at ang bata ay isa lamang mamahaling pagkakamali. Sana maintindihan mo. Sa pagtalagkad ng pinto, bumagsak ang luha ni Elena, bumabaha sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng silid, kundi dahil sa lamig ng kanyang asawa. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang bawat hininga ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang dibdib. Pinilit niyang yakapin si Gibby. Ang kanyang mga kamay ay naninginig. Ang kanyang puso ay basad. Ang silid ay tila lalong lumalaki at siya ay lalong lumiliit. Nawawala sa kadiliman ng kanyang sariling kawalan ng pag-asa. Lumipas ang mga araw, ngunit ang paghihirap ni Elena ay hindi humupa. Nakulong siya sa kanyang silid. Ospital, hindi na makabangon. Ang kanyang sugat sa operasyon ay tila hindi gumagaling. At ang kanyang kaluluwa ay mas malalim pa sa anumang pisikal na pinsala. Ang mga nurse ay patuloy na pumapasok at lumalabas, nagbibigay ng gamot at pagkain, ngunit ang kanilang mga mukha ay tila malabo sa kanyang paningin. Siya ay nasa isang ulap ng pighati at pagkalito, ang kanyang isip ay laging nagtatanong kung bakit. Bakit siya iniwan? Bakit siya ipinagkanulo? Ang postpartum depression ay dahang lumalamon sa kanya. Ang mga dingding ng silid ay tila laging nakasarado, pumipigil sa kanya na huminga. Ang mga bintana na dating nagpapakita ng liwanag ng araw ay naging mga portal sa isang walang hangganang kadiliman. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin kay Gidiger. Ang kanyang tanging pinagmumulan ng pag-asa, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot sa kinabukasan. Paano niya bubuhayin ang kanyang anak na nag-iisa? Paano niya babayaran ang mga utang na unting lumalaki sa kanyang pangalan? Ang mundo ay tila nakapatong sa kanyang balikat at siya ay unting yumuyuko sa ilalim ng bigat nito. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may isang tao, ang laging naroon, isang matandang babae,
na may banayad na tinig at malambot na mga kamay, si Yaya Edela. Si Yaya Edela ay hindi lamang isang yaya. Siya ay naging ikalawang ina ni Elena, ang kanyang sandigan mula pa noong bata pa siya. At ngayon ay sandigan din ni Gaby Jo. Ang kanyang presensya ay parang isang mainit na kumot sa malamig na gabi, isang ilaw sa madilim na silid. Hindi siya bumitiw kay Elena, kahit na ang iba ay tila lumalayo. Anak, kailangan mong kumain. Ang malumanay na boses ni Yaya Edela habang inihahanda ang talray ng pagkain. Para kay Gaby. At para sa iyo. Umiling si Elena. Wala akong gana, Yaya. Paano ako kakain kung hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas? Lumapit si Yaya Edela, hinagod ang buhok ni Elena. Kailangan mong maging malakas, anak. Alam kong mahirap, pero hindi ka nag-iisa. Mayroon kang Gaby. At mayroon ka ako. Nagkwento si Yaya Edela tungkol sa lolo, Gabriel. Ang kanyang yumaong lolo na laging pinagmumulan ng inspirasyon at lakas para kay Elena. Naaalala mo ba ang lolo, Gabriel mo, Elena? Siya ang pinakamatalino at pinakamabait na tao na nakilala ko. Simula ni Yaya Edela, ang kanyang mga mata ay tila namumusap ng nakaan. Lagi niyang sinasabi na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kayaman, kundi sa kung gaano ka katatag sa harap ng pagsubok. Naranasan din niya ang sakit ng pagtataksil, anak. Kaya alam niya ang pakiramdam mo. Ikinuwento niya ang tungkol sa integridad ni Lolo Gabriel, ang kanyang pagmamahal sa pamilya, at ang kanyang foresight. Kung paano niya pinlotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, at kung paano niya laging sinasabi na ang pera ay isang kasangkapan lamang, hindi ang mismong layunin. Ang bawat kwento ay parang isang piraso ng puso na unti-unting bumubuo ng isang larawan ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Isang gabi, habang nag-aadaw ang liwanag at dilim sa silid, inaabot ni Yaya Edela kay Elena ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ito ay luma na, kupas na ang kulay, at may mga ukit na nagpapahiwatig ng kanyang matagal ng kasaysayan. Ibiniling ito ng nanay mo. Anak, sabi ni Yaya Edela, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sabi niya, ibigay ko raw sa iyo, kapag kailangan mo ng lakas. Kapag pakiramdam mo ay wala ka nang magawa. Dahang binuksan ni Elena ang kahon. Ang amoy ng lumang papel at tuyong kahoy ay bumati sa kanya. Sa loob, mayroong isang sulat, kamay na nakatiklap ng maayos, at sa ilalim nito ay isang kupas na business card. Ang sulat ay mula kay Lolo Gabriel. Ang kanyang sulat, kamay ay matanda ng ngunit malinaw pa rin. Ang kanyang mga mata ay lumambot habang binabasa niya ang unang linya. Mahal kong Elena, kung binabasa mo ito, marahil ay nasa isang mahirap lang sitwasyon. Ngunit tandaan, ang bawat kadiliman ay may kakibat na liwanag. Ang kanyang mga luha ay muling kumagos, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang kakaibang init. Ang business card ay simple lamang, Ate. Ricardo Rick Panganiban, pang-abogado. May lumang numero ng telepono at address. Sa pagitan ng iyak at pagdarasal, kumapit si Elena sa munting asa na dala ng lumang kahon. Ang bawat salita mula kay Lolo Gabriel ay tila nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang bumangon. Sa kabila ng kanyang pisikal na panghihina at emosyonal na pagkalito, kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na patatagin ang kanyang sarili, at ay dinial ang numero sa business card. Nagping ito ng ilang beses, bago may sumagot. Opisina ni Ate Panganiban,
Magandang umaga. Ang boses ay malumanay, profesional. Magandang umaga po, nauutal si Elena. Ako po si Elena Alcaraz. Nakuha ko po ang numero niyo mula sa isang lumang business card ng lolo, Gabriel ko. Attorney Ricardo Panganiban po ba ito? Ako nga, sagot ng boses. Sino ka ulit, iya? Elena Alcaraz. Anak ka ba ni Gabriel Gio? Apo po ako ni Lolo Gabriel, pagtatama niya. At biglang naramdaman niya ang init ng mga luha. Kailangan ko po ang tulong niyo. Tungkol po sa kasal ko at sa sitwasyon ko. Narinig niya ang bahagyang paghinga sa kabilang linya. Si Elena. Oo, naaalala ko. Ang lolo, Gabriel mo, ay laging ikinukwento ka sa akin. Sige, iya. Kailan ka gustong magkita? Maaari ka bang bumisita sa aking opisina bukas? Kinabukasan, sa kabila ng kanyang panghihina. Pinilit ni Elena na bumangon. Kinuha niya ang isang taxi, iniwan pansamantala si Gidi kay Yaya Adela. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Ang trapiko sa Maynila ay matindi, at ang bawat liko at hinto ay nagpaparamdam sa kanya ng sakit sa kanyang sugat. Ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan at makahanap ng solusyon ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang opisina ni Ate Rit Panganiban ay matatagpuan sa isang lumang gusali sa isang abalang bahagi ng Maynila, malayo sa karangyaan ng kanyang dating buhay kasama si Marco. Ito ay maliit, ngunit malinis, at mayroong isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa loob. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang libro ng batas, ang mga estante ay puno ng mga dokumento, at ang amoy ng lumang papel at kape ay lumika ng isang nakaka-relax na kapaligiran. Isang matandang babae, ang sekretarya ni Ate Lek, ang bumatis sa kanya, Aske. Panganiban, narito na po si Alcaraz. Tumayo si Ate Rick, mula sa kanyang mesa, isang taong nasa edad 50, may kulay, abo na buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng karunungan. Ang kanyang mukha ay may mga gulit ng karanasan, ngunit ang kanyang ngiti ay malumanay at nakapagpapatahimik. Elena, pumasok ka. Salamat sa pagpunta. Umupo si Elena sa isang silya sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang puso ay bumibilis ng tibok. Itinweton niya ang lahat, mula sa kanyang masayang kasal hanggang sa paglisan ni Marco, ang kanyang pagdataksil, ang pagkansela ng insurance, at ang kanyang kalagayan ngayon. Hindi niya natigilan ang kanyang luha habang inilalahad ang bawat detalye, ang bawat sakit na kanyang naramdaman. Si Ate Rick ay nakikinig ng matiyaga, hindi siya pinutol at walang bakas ng paghuhusga sa kanyang mukha. Inahayaan niya lamang si Elena na ilabas ang lahat ng kanyang saloobin, ang kanyang galit, ang kanyang pigat. Nang matapos si Elena, huminga si Ate Rick ng malalim. Elena, alam kong napakahirap ng pinagdadaanan mo, ngunit nais kong malaman mo na hindi ka iisa, simula ni Ate Rick. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may autoridad. Kilala ko ang lolo, Gabriel mo, ng matagal na panahon. Siya ang aking kliyente at kaibigan. At nag-iwan siya ng isang bagay na kakaiba. Tumingin si Elena sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ano po? Nag-iwan si Lolo Gabriel mo ng isang napakakomplikadong testamento na may kaugnayan sa isang espesyal na trust fund? Paliwanag ni Ate. Right?
mayroon itong isang partikular na probisyon na tinatawag niyang subat ng pagtataksil o sa Ingles, ang betrayal clause. Ito ay isang bagay na pinaghandaan niya ng matagal dahil sa kanyang sariling karanasan sa buhay. At naniniwala ako na ang mga ginawa ni Marco Villanueva ay eksaktong nag-trigger sa probisyong ito. Ang mga salitang sugat ng pagtataksil ay umalingaw sa utak ni Elena, isang misteryosong parirala na tila nagdadala ng isang liwanag sa kanyang kadiman. Hindi pa niya naiintindihan ang lahat, ngunit may isang munting pag-asa ang nagsimulang lumaki sa kanyang puso. Ito ba ang pinagmumulan ng lakas na binabanggit ni Yaya Idela? Ang liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Ang mga salitang sugat ng pagtataksil ay umalingaw sa hangin, nag-iwan ng isang bakas ng misteryo at pag-asa sa isipan ni Elena. Tinitigan niya si Ate. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng paliwanag sa isang bagay na tila napakalayo sa kanyang kasalukuyang katotohanan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pag-asa na unting lumalago sa gitna ng kanyang kawalan ng pagtasa. Ate. Ano po ang ibig sabihin niyo sa sugat ng pagtataksil? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit may bahid ng pagmamadali. May kinalaman po ba ito sa pag-iwan sa akin ni Marco? Umupo si Ate. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado at matalas. Kinuhanan niya ng isang kopya ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang mesa. Ang takip nito ay gawa sa maranyang balat at may tatak ang selyo. Elena, ang Lolo Gabriel mo. Siya ay isang henyo. Isang napakatalinong tao. Ngunit higit sa lahat, isang taong may malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya. Naglakad siya patungo sa bintana, tiningnan ng abalang lansangan sa labas. Tila naghahanap ng tamang salita. Naranasan ng Lolo Gabriel mo ang matinding pagtataksil sa kanyang buhay, hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa personal na antas. Siya ay ipinagkanulo ng isang malapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo. At sa kalaunan ay nasira ang kanyang unang pag-ibig dahil sa kasakiman at panlilinlang ng ibang tao. Ang mga karanasan na iyon ang nagdanin sa kanya ng isang malalim na pangangailangan na protektahan ng kanyang mga minamahal mula sa parehong kapalaran. Pumalik siya sa kanyang upuan, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Elena. Kaya, noong nagsisimula na siyang buuin ng kanyang imperyo, nag-iisip na siya kung paano niya masisiguro na ang kanyang mga anak at apo ay hindi mapagsasamantalahan. Hindi niya gusto na may sinuman sa kanyang angka ng maging biktima ng mga oportunista o ng mga taong walang puso. Pinuksan niya ang dokumento sa isang partikular na pahina. Ang sugat ng pagtataksil ay isang napakahalagang probisyon sa trust fund na itinatag niya. Ito ay idinisenyo upang magbigay ng proteksyon sa sinumang miyembro ng kanyang pamilya na mapagsasamantalahan o iiwanan ng kanilang asawa, lalo na sa isang panahon kung saan sila ay mahina at madaling masaktan tulad ng matapos manganak, nagpapagaling mula sa isang matinding sakit o nasa matinding krisis sa pananalapi. Ang kondisyon ay napakalinaw kung ang isang miyembro ng pamilya ay iiwanan ng kanilang asawa ng walang awa at ang pag-iwan na ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa pananalapi o emosyonal. Kung gayon, ang buong trust fund ay ililipat sa pangalan ng biktim. Uminto si Atki. Pinahintulutan ng mga salita na lumubog sa isip ni Elena. Ang layunin ng Lolo Gabriel mo
ay hindi lamang magbigay ng yaman, kundi magbigay ng kapangyarihan. Upang bigyan ng kanyang minamahal ng isang panangga, isang paraan upang makabangon at magpatuloy. Kahit na ang mundo ay tila gumuguho. Ang gusto niya ay hindi mo kailangan ng kahit sino para bumangon. Dapat kang maging independent at malakas. Nanlaki ang mga mata ni Elena, ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang mga salita ay tila bumubuo ng isang larawan sa kanyang isip. Ang pagtalikod ni Marco, ang pagkansela ng kanyang insurance, ang libong piso na utang sa ospital, ang kanyang pagkapanganak, ang kanyang pagkalumpo sa depresyon. Lahat ng ito ay bumaling sa kanyang isipan, tila nagiging mga selyo na nagpapatunay sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang mga ginawa ni Marco Villanueva, Elena, ay eksaktong trigger sa probisyong ito. Patuloy ni Ate. Lek, ang kanyang boses ay ngayon ay may mas malalim na kahulugan. Ang kanyang pagtalikod sa iyo habang ikaw ay sariwa pa sa panganganak, ang pagtatapon sa iyo sa gitna ng matinding utang at kawalan ng kakayahan, at ang kanyang malinaw na intensyon na iwanan ka ng walang anuman. Ang lahat ng ito ay nabibilang sa tinatawag na kalupitan na tinutukoy sa testamento. Ang buong trust fund na nagkakahalaga ng bilyong piso, Elena, ay opisyal na ililipat sa iyong pangalan. Naramdaman ni Elena na tila umikot ang kanyang mundo. Bilyong piso. Ang salitang iyon ay tila nagmumula sa ibang dimensyon. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip na magiging bahagi ng kanyang buhay. Mula sa pagiging isang inabandon ng ina na may libong utang, bigla siyang naging isang milyonaryo. Ito ay isang pagbabago na napakabilis, napakahiwaga, at napakabigat. Ang unang naramdaman niya ay isang pagkabigla na sinusundan ng isang matinding pagkalito. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Atki. Tila naghahanap ng kumpirmasyon na hindi ito isang panaginip. Pagkatapos, dahan, isang pakiramdam ng lunas ang bumalot sa kanya. Isang matinding lunas. Ang bigat ng utang, ng kawalan ng pag-asa, ng takot sa kinabukasan, lahat ay tila naglaho sa isang iglap. Maaari niyang alagaan si Gaby. Hindi na niya kailangan pang mag-alala kung saan kukunin ang susunod nilang kakainin. Ngunit kasabay nito ay isang mabigat na pakiramdam. Ito ba ang presyo ng kaligayahan? Ang pagtataksil ng kanyang asawa. Ang paglisan ni Marco na nagdulot ng matinding sakit ay siyang nagbukas ng pintuan sa yaman na ito. May bahagi sa kanya na nakaramdam ng pagkasulak. Ang pera ay hindi magpapawi ng sakit ng pag-iwan. Hindi nito mapupunan ang puwang sa kanyang puso. Pero, bakit ganyan kadami? Ulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko po maintindihan. Ang Lolo Gabriel mo ay hindi basta magbibigay ng maliit na halaga, paliwanag ni Ate. Gusto niya na ang sino mang magiging biktima ng pagtataksil ay magkaroon ng sapat na yaman upang hindi lamang makabangon, kundi makapagtayo ng isang bagong buhay na mas matatag kaysa sa dati. Gusto niyang magkaroon ka ng kapangyarihan upang labanan ang sino mang nagtangkang atpihin ka. At masiguro na hindi ka na kailanman magiging mahina sa mga kamay ng iba. Ang mga salita ni Ate Rick ay tila nagbukas ng isang bagong kabanata sa buhay ni Elena. Naramdaman niya ang isang bahagyang pagtaas ng init sa kanyang dibdib, isang pagtaas ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman dati. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera,
Ito ay tungkol sa isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang bumangon, upang magpakatatag, upang patunayan na siya ay higit pa sa isang mamahaling pagkakamali. Ang yaman ay hindi isang pagtatapos, kundi isang simula, isang sandata, isang kalayaan. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang tahimik, nilulubog ang kanyang sarili sa bagong katotohanan. Ang kanyang isip ay nagsimulang magplano, mag-isip ng mga posibilidad. Hindi niya hahayaang masayang ang pagkakataong ito. Ito ay regalo mula kay Lolo Gabriel, isang huling pagmamahal at proteksyon mula sa kanyang yumaong lolo. At kailangan niyang gamitin ito ng matalino, ng may dangal. Kailangan mong maging handa, Elena, sabi ni ate. Lik, natila na basa ang kanyang iniisip. Hindi ito magiging madali. Alam kong magagalit si Marco. Siguradong gagawin niya ang lahat upang sirain ka. Hindi nagkamali si ate. Like, ang balita tungkol sa trust fund ni Lolo Gabriel Alcaraz at ang paglipat nito kay Elena ay kumalat ng napakabilis sa mga piling sirkulo ng Manila. At nang dumating ang balita sa tinga ni Marco Villanira, tila sumabog ang isang bomba. Nasa opisina niya si Marco, nagpaplano ng isang bagong proyekto, nang tawagan siya ng kanyang abogado. Ang boses sa kabilang linya ay may pahiwatig ng pagkabahala, isang bagay na bihirang marinig sa kanyang mga tauhan. Sir Villanura, may balita po ako tungkol sa mana ni Elena. Napapangiti si Marco. Umiinom ng kape. Oh, talaga. Ilang lido. Sana naman, hindi niya ako guluhin sa kanyang maliit na mana. Ang kanyang tinig ay may pagmamayabang at paghamak. Hindi po maliit, sir. Sagot ng abogado, ang kanyang boses ay tila nanginginig. Ang trust fund ni Gabriel Alcaraz, ang lolo ni Elena. Ito po ay nailipat na sa pangalan niya. Dahil po sa betrayal clause, biglang nabitawan ni Marco ang kanyang tasa ng kape. Ang ingay ng pagbasag ng porselana ay umalingaw sa kanyang maranyang upit. Ano? Hindi yan totoo. Imposible. Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga salitang bilyong piso na binanggit ng kanyang abogado ay tila sumpok sa kanyang sikmura. Ang babaeng iniwan niya, ang tinawag niyang galing at balakid, ay ngayon ay mas mayaman pa sa kanya. Ito ay isang kahihiyan, isang pagmamaliit na hindi niya matatanggap. Sinabi ko na nga ba, walang magandang maidudulot ang babaeng iyon, gulong niya sa sarili, ang kanyang mga kamao ay nakakuyong. Ang kanyang pagmamataas ay nasugatan at ang kanyang ego ay aapoy sa matinding galit. Paano siya titingnan ng kanyang mga kasamahan sa negosyo? Ang kanyang mga kakumpetensya? Ang Marco Villanira, na laging nasa itaas, ay ngayon ay mas mababa sa isang babae na kanyang tinapon. Hindi siya aksaya ng panahon. Ang kanyang unang hakbang ay isang marahas na pagganti. Hindi siya pwedeng maging mas mayaman sa akin. At hindi niya pwedeng kunin ang anak ko. Isang tawag sa kanyang abogado. Ihahabla ko siya. Gusto ko ang karapatan sa aalada kay Gibi. Ngayon na, ang mga paratang ay mabilis na inihanda. Si Elena ay isang ina na may matinding postpartum depression. Hindi siya karapat, dapat mag-alaga ng isang sanggol. Siya ay isang pabaya, isang gold digger na ginamit lamang ang lolo Gabriel niya para sa pera. Ang bawat salita ay isang malalim na suglat, hindi lamang sa pangalan ni Elena, kundi pati na rin sa kanyang puso. Ang sumunod ay isang malawakang kampanya
Sa media, naglabas si Marco ng mga artikulo sa mga pahayagan, nagbayad ng mga kolumnista upang siraan ang pangalan ni Elena. Ang villa ni Ramirez, mula sa pagiging pabaya tungo sa milyonarya, ang isang headline. Ang tunay na mukha ng Ginang Alcaraz, isang babaeng taksil at walang kalooban. Ang isa pa, ang mga social media ay binahan ng mga komento, mga memes at mga haka. Si Elena ay inilarawan bilang isang mapalinlang, isang babaeng walang prinsipyo na ginamit ang kanyang kalagayan para makakuha ng yaman. Sa kanyang silid, ospital, na ngayon ay mas tahimik na at may bahagyang liwanag ng pag-asa, naramdaman ni Elena ang pagdagsa ng galit at sakit mula sa labas. Ang mga pahayagan ay inilalagay sa harap ng kanyang pinto. Ang mga balita sa telebisyon ay nagpapakita ng kanyang mukha na may caption na mapagsamantala. Ang bawat salita ay parang isang matali na kutsilyo na tumutusok sa kanyang dibdib. Bakit niya kailangang dumaan sa lahat ng ito? Hindi pa ba sapat ang sakit na ibinigay ni Marco? Anak, huwag mong basahin ang mga iyan, sabi ni Yaya Edela, habang inilalayo ang pahayagan mula kay Elena. Alam kong masakit, pero alam din natin ang katotohanan. Si Marco ay isang halimaw, at ito ang kanyang paraan para guluhin ka. Ngunit mahirap manatiling kalmado sa gitna ng bagyo. Ang mga komento sa social media ay brutal. Sir right, she probably cheated anyway. Tactical gold digger. Pakiramdam ni Elena ay tila ang buong mundo ay bumaling laban sa kanya. Ang kanyang fragile na kalusuban matapos manganak, kasama ang emosyonal na trauma, ay lalong nagpapahirap sa kanya. Ngunit sa bawat pagbasa niya ng mga negatibong komento, may isang boses sa loob niya ang nagsasabing, Hindi ako ganyan. At sa bawat pagtitig niya sa mukha ni Gaby, nagiging matatag ang kanyang loob. Kailangan niyang lumaban, hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niya. Elena, kailangan nating maging matatag. Hindi natin pwedeng hayaan na lamunin tayo ng kanilang kasinungalingan, sabi ni Ate. Pilit, ang kanyang boses ay kalmado at nagbibigay ng katiyakan sa gitna ng kaguluhan. Matapos ang ilang araw ng pag-atake ng media at paghahabla ni Marco, bumalik si Elena sa opisina ni Ate. Pilit, na ngayon ay mas handa na upang labanan. Ate, Pilit, anong gagawin natin? Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Sagot ni Elena, ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pagod, ngunit may bahid ng determinasyon. Una, huwag kang sumagot sa media. Huwag kang magbigay ng kahit anong pahayag. Ang tahimik ang ating pinakamabisang sandata. Sa ngayon, payo ni Ate. Hahayaan nating sila ang magsalita at sa uli tayo ang maglalabas ng katotohanan. Nagsimula sila sa isang masusing paghahanda para sa labanan. Kailangan nilang magtipon ng ebidensya, hindi lamang upang protektahan si Elena mula sa mga paratang ni Marco, kundi upang ilanta din ang tunay na kulay ng negosyante. Sa bawat araw na lumipas, naging mas matatag si Elena. Ang sakit at galit ay unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Para kay Gaby, ito ang kanyang mantra, ang kanyang inspirasyon. Nagsimula si Elena na maghanap ng anumang dokumento, anumang email, anumang resibo na may kinalaman sa kanilang buhay mag-asawa. Ang kanyang mga lumang notebook, ang kanyang mga journal, ang kanyang mga larawan, lahat ay sinuri niya ng maingat. Naghahanap ng mga bakas ng pagbabago sa uugali ni Marco ng kanyang pagpapabaya.
Nalaman niya na hindi lamang siya ang biktima ni Marco. Maraming tao ang nagdusa sa ilalim ng kanyang pamamahala. At, sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang dumating ang mga mahiwagang mensahe. Ang unang mensahe ay dumating sa pamamagitan ng isang mail sa ati. Ulit. Walang pangalan, walang pahiwatig, kung sino ang nagpadala. Ang paksa ay simple, tungkol kay Villanueva. Sa loob ay isang serye ng mga screenshot ng mga internal memo ng kumpanya na nagpapakita ng mga transaksyon na tila hindi naaayon sa batas. May mga pondo na inilipat sa mga personal na account ni Marco, ang ulat ng gastos na tila peke. Hindi ko alam kung sino ito. Elena, pero malaki ang maitutulong nito, sabi ni Ati. Lilith, habang ipinapakita ang mga dokumento. Mukhang mayroong isang taong nagtatago sa likod ni Marco na gustong ilabas ang katotohanan. Sumunod ang isa pang mensahe, sa pagkakataong ito ay isang silyadong sobre na iniwan sa kanyang opisina, naglalaman ng mga larawan at mga kopya ng bank statements. Ang mga larawan ay nagpapakita kay Marco na kasama ang iba't ibang babae sa iba't ibang lugar, malinaw na mga ugnayan na higit pa sa propesyonal. Ang mga bank statements ay nagpapakita ng mga malalaking halaga na inilipat sa mga account ang mga babaeng ito at sa mga kumpanya na walang malinaw na koneksyon sa Villanueva Global Holdings. Ang pinakamahalaga ay ang mga dokumento tungkol sa isang proyekto ng pagtatayo ng Villanueva Global Holdings, isang kondominium sa Bonifacio Global City, na tila may malalim na isyu sa kalidad at kaligtasan. May mga memo na nagpapakita na alam ni Marco ang mga kapintasan, ngunit sinubukan itong itago upang makatipid sa gastos. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng kanyang pagiging walang konsensya at ang kanyang handang isakripisyo ang kaligtasan ng publiko para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ito ang bomba, Elena, sabi ni Ate. Tit, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang taong ito, nagbibigay siya ng mga ginto. Hindi lang ito tungkol sa personal na pagtataksil ni Marco, kundi pati na rin sa kanyang mga ilegal na gawain sa negosyo. Ito ang magiging susi upang pabagsakin siya. Naisip ni Elena kung sino ang maaaring nasa likod ng mga mensaheng ito. Isang empleyado ba ni Marco na pinagsamantalahan o isang babae na kanyang niloko at iniwan? Hindi mahalaga kung sino. Ang mahalaga ay ang katotohanan ay unting lumalabas. Naramdaman niya ang isang kakaibang halo ng pagtataka at kaba. Ang pagbunyag sa madilim na lihim ni Marco ay magiging isang mabigat na labanan. Ngunit sa bawat bagong ebidensya, naging mas handa si Elena. Hindi na siya ang dating Elena. Ang sugat ng pagtataksil ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng yaman, nagbigay din ito sa kanya ng lakas upang lumaban, upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang anak, at upang ilabas ang katotohanan sa liwanag. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang at handa na si Elena. Ang unos ay hindi nagtapos sa mga pahayaran at social media. Ito ay naging isang walang humpay na panggigipit, isang bagyo na humahabol kay Elena sa bawat sulok. Sa sandaling makalabas siya sa ospital, ang mga paparazzi ay tila mga anino na sumusunod sa kanya. Ang kanilang mga kamera ay kumikislap, ang kanilang mga tanong ay parang mga bala na tumatama sa kanyang pagkatao. Ang bawat paglabas niya, kasama si Gaby, ay nagiging isang labanan. Isang pagtatangkang protektahan ang kanyang anak mula sa mapanuring mata ng publiko. Ang mga tsismis ay lumaganap. Ang kanyang pangalan ay binansagan ng iba't ibang epithet mula sa gold digger hanggang sa unfit mother. Ang kanyang pagkababae at pagiging ina ay hinuhusgahan sa harap ng buong bansa.
Ngunit sa bawat panayam na tumanggi siyang ibigay, sa bawat pagtitig ng lens na kanyang pinili na balewalain, lumalaki ang isang bagong lakas sa kanyang kalooban. Ito ay hindi ang lakas ng yaman, kundi ang lakas ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak. Huwag kang magpapaapekto sa kanila, anak. Ang malumanay na paalala ni Yaya Adela na ngayon ay halos hindi na umalis sa kanyang tabi. Si Yaya Adela, ang kanyang matandang yaya, ay naging kanyang sandigan, ang kanyang kanlungan sa gitna ng unos. Alam mo ang totoo. Iyan ang mahalaga. At si Aske, Pigpanganiban naman, ang kanyang abogado, at ngayon ay tila isang gabay, ay laging naroon upang bigyan siya ng profesional na payo. Elena, ang pinakamabisang paraan upang labanan ang mga kasinungalingan ay ang katotohanan. Ngunit hindi mo kailangan na makipagtalo sa bawat chismis. Hayaan mo silang magsalita. Sa tamang panahon, tayo ang magsasalita at ang katotohanan ang magiging pinakamalakas na boses. Sa ilalim ng patnubay ni Ate Pig, natutunan ni Elena ang ng pagharap sa publiko. Hindi siya nagtago. Sa halip, lumabas siya, suot ang simbreng damit, awak ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay kalmado, may bahid ng kalungkutan, ngunit may dignidad na hindi matitinag. Hindi siya naglabas ng mga pahayag ng galit o paghihiganti. Sa halip, ang kanyang presensya ay nagsasalita. Siya ay isang ina, isang babae, na pinili na bumangon mula sa pagkawasak. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan ng isang sinaktan, ngunit mayroon ding isang mabibiling determinasyon. Ang kanyang mga kilos ay tahimik na nagpapakita na siya ay hindi isang biktima na dapat kaawaan, kundi isang mandirigma na karapat, dapat igalang. Ang mga seri ng mga pulong sa opisina ni Ate Reka naging sentro ng kanilang estratehiya. Ang kanyang opisina, na dating tahimik at payapa, ay ngayon ay naging isang behave ng aktibidad. Ang mga legal, assistant, ay tumatakbo. Ang mga papeles ay nakakalat sa mesa, at ang ingay ng mga keyboard ay umalingaw-ngaw. Si Elena, kasama si Ate Perlik at ang kanyang lumalaking legal team, ay gumugugol ng maraming oras, nagpaplano ng bawat galaw, naghahanda para sa dalawang pinakamahalagang labanan. Ang pagdinig sa kustodya ng anak at ang corporate board meeting ng Bilanla Global Holdings. Marpo will try to pen you as unstable, as a mother who is not fit to raise her child. Paliwanag ni Ate Pick habang nakaturo sa isang stack ng mga dokumento. Lalo na dahil sa postpartum depression na pinagdaanan mo, ang mga tabloid ay gagamitin yan laban sa iyo. Pero hindi na ako ganoon, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag. Pinagaling ko ang aking sarili para kay Debbie. At alam kong kaya kong alagaan siya. Masigit pa sa kaya ni Marco. Alam ko, Elena. At ipapakita natin yan sa korte, sabi ni Ate Lick. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Kailangan nating maging handa. Hindi lamang upang ipagtanggol ang iyong karapatan sa anak mo, kundi upang ilantad din ang kanyang tunay na kulay. Hindi lamang sa personal na buhay, kundi pati na rin sa kanyang mga transaksyon sa negosyo. Sa bawat gabi, matapos matulog si Gedi, gumugugol si Elena ng oras sa pagrepaso ng mga ebidensya. Ang kanyang silid ay naging isang maliit na command center. Ang mga spreadsheet, email, at mga mensahe ay nakakalat. Ang mga alaala ng kanyang kasal kay Marco ay nagbabalik, ngunit ngayon ay may bago siyang pananaw. Nakikita niya ang mga palatandaan na dating hindi niya napansin, ang kanyang pagiging abala, ang kanyang pagiging lihin, ang kanyang kakulangan ng empatiya.
Sa bawat dokumento na kanyang nabasa, sa bawat katotohanan na kanyang natuklasan, nagiging mas malinaw sa kanya ang imahe ng Marco na kanyang pinakasalan. Isang manluloko, isang sakin, isang walang puso. Ang mga ulat ng pananalapi na tila malinis sa unang tingin ay unting nabubunyan na puno ng mga anomalya. Ang mga email at mensahe ay nagpapakita ng mga transaksyon sa pagitan ni Marco at ng mga shell company na hindi malinaw ang layunin. Ang mga pangalan ng iba't ibang babae na may kaugnayan sa mga malalaking halaga ng pera ay lumabas. At ang nakakagulat ay ang mga dokumento tungkol sa Azure Heights, ang flagship condominium project ng Delaney Global Holdings. Ang mga memo na tila sinubukan ni Marco na itago ay nagpapakita ng mga seryosong isyu sa integridad ng istruktura, mga shortcut sa materyales, at mga paglabag sa security protocols. Ang bawat pahina ay nagpapatunay na si Marco ay handang isakripisyo ang buhay ng iba para sa kanyang personal na kita. Ito ay napakaseryoso. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay nanininig ng una niyang makita ang mga dokumento tungkol sa Azure Heights. Paano niya nagawa ito? Maaari itong maging sali ng pagkasira ng napakaraming buhay. Ang kasakiman ay walang hangganan, Elena, sagot ni Ate. Pilik. Ang kanyang mukha ay seryoso. At ito ang ating magiging pinakamalakas na sanata. Hindi lamang natin ipagtatanggol ang iyong karapatan, kundi ilalabas din natin ang katotohanan sa likod ng kanyang inteyo. Ang anonymous source ay patuloy na nagpapadala ng impormasyon na tila alam ang bawat galaw ni Marco. Minsan, isang sobre na walang pangalan ang naiwan sa drop box ni Ate. Minsan, isang encrypt na email lang dumarating na may mga bagong detalye. Ang pinakahuling impormasyon ay isang audio recording ng isang uusat sa pagitan ni Marco at ng kanyang isang tauhan na nagpapahayag ng kanyang pagtatangkang manungol ng mga opisyal ng gobyerno upang mapabilis ang aproba ng Azure Heights sa kabila ng mga ulat ng structural deficiencies. Ang bawat ebidensya ay tila nagdaragdag ng isa pang plaso sa puzzle, bumubuo ng isang kumpletong larawan ng katiwalian at kawalang hiyaan ni Marco. Dumating ang araw ng pagdinig sa kustodya ng anak. Ang courtroom ay puno ng mga mamamahayag, mga curious na mata at ang mga abogado ng magkabilang panig. Si Marco, suot ang isang mamahaling suit, ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pagmamayabang. Si Elena naman, suot ang isang simpleng puting damit, ay nakaupo sa tabi ni Ate. Rick, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado at may dignidad. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Marco ay inilarawan si Elena bilang isang pabaya, isang ina na inatake ng postpartum depression na hindi kayang alagaan ng kanyang anak. Naglabas siya ng mga medical records na nagpapakita ng kanyang pagkalumpo matapos manganak at masipi mula sa mga tabloid na nagpapakita ng kanyang irresponsible lifestyle na lahat ay invento ni Marco. Ang isang inang hindi kayang alagaan ang kanyang sarili. Paano niya kayang alagaan ang isang sanggol? Ang tanong ng abogado ni Marco na tila sumusundot sa damdamin ng korte. Si Mr. Villanueva, sa kabilang banda, ay isang matagumpay na negosyante, isang taong may kakayahang magbigay ng maayos na buhay at kinabukasan sa kanyang anak. Ngunit nang tumayo si Elena upang magbigay ng testimonya, nagbago ang lahat. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. At ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa hukom, hindi sa mapanuring mata,
ng media. Hindi siya naglabas ng galit. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang kwento, ang sakit ng panganganak, ang pagkalumpon ng postpartum, depression, at ang tila walang katapusang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa nang iwanan siya ni Marco sa kanyang pinakamahinang sandali. Hindi ko ipinagkakaila na ako ay dumaan sa matinding pagsubok. Mahal na hukom, simula ni Elena, ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na silid. Ngunit ang bawat sakit na yon ay naging hamon upang bumangon. Ang bawat luha ay naging dahilan upang mas lalo kong yakapin ang aking anak. Hindi ako tumakas. Hindi ko inabandona ang aking responsibilidad. Ipinresinta ni Ate Rit ang kanilang mga ebidensya, ang mga sulat mula sa mga doktor na nagpapatunay sa kanyang paggaling at mental stability. Ang mga testimonya mula sa mga nurse at therapist na nagpatotoo sa kanyang pagiging isang mapagmahal at maalalahaning ina. At pagkatapos, ang mga ebidensya na nagpapakita ng kapabayaan ni Marco. Ang mga email at mensahe na nagpapakita kung gaano niya kadalas ipinagpapalit ang kanyang responsibilidad bilang isang ama para sa kanyang mga negosyo, ang mga resibo ng kanyang mga personal na lakad, ang kanyang mga gabing paglabas, habang si Elena ay nag-iisa sa ospital kasama si Gibby. Ang Mr. Villanueva ay nagpapakita ng isang imahe ng tagumpay at kasipagan, mahal na hukom, sabi ni Ate Black. Ngunit sa likod ng imaheng iyon ay isang taong walang pakialam sa kanyang pamilya. Isang taong handang talikuran ang kanyang anak para sa kanyang personal na ambisyon at bisyo. Ang kanyang pag-aalala ay hindi para sa kapakanan ng kanyang anak, kundi para sa kanyang sariling imahe at sa yaman na inaakala niyang dapat ay sa kanya. Sa pagtatapos ng pagdinig, nagbigay si Elena ng isang huling pahayag. Hindi ko hihilingin sa inyo, mahal na hukom, na pagbawalan si Marco na makita ang aming anak. Ngunit hihilingin ko na bigyan ninyo ako ng karapatan na protektahan siya mula sa isang ama na handang ipagpalit siya para sa pera at sa kanyang pansariling ambisyon. Ang isang ina ay hindi lamang nagbibigay buhay, kundi nagbibigay din ng pagmamahal, ng proteksyon, at ng tamang halimbawa. At iyan ang handa kong ibigay kay Gibby sa bawat araw ng kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay lumuha, ngunit ang kanyang tinig ay matatag. Ang pinakahuling pagtatanghal ay naghihintay. Ang corporate ballroom ng Villanueva Global Holdings ay isang lugar ng kapangyarihan at pagmamanipula. Malaki, pininturahan ng kulay abo na may mahabang mahogany table sa gitna, napapalibutan ng mga velvet na upuan. Ang mga bintana ay nagbibigay ng malawak na tanawin ng skyline ng Makati, isang paalala ng imperyo na itinatag ng mga Villanueva. Si Marco, suot ang kanyang pinakamahal na suit, ay nakaupo sa ulo ng mesa. Kumpiyansa, ang kanyang mukha ay nakangiti sa mga miyembro ng board. Inakala niya na nasa kontrol siya. Na ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang impluwensya, ay sapat upang balewalain ang anumang tsismis. Ang mga miyembro ng board ay nagtititon, mga mayayamang negosyante, ang ilan ay matagal nang kasama ng pamilya Villanueva. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Uusap ng mga numero, ng mga forecast ng kita. Ang agenda ay simple, isang regular na quarterly meeting, at ang pagpili ng bagong chairman. Si Marco ay halos sigurado na siya ang pipiliin. Ngunit ang hangin sa silid ay biglang nagbago nang bumukas ang pinto at pumasok si Ate Dilik Panganiban. Kasama niya si Elena. Ang kanilang pagdating ay tila isang kidlat sa isang maliwanag na araw. Ang mga miyembro ng board ay nagtinginan,
Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkril. Si Elena, suot ang isang eleganteng dark, duvet piniana dress ay nakatayo sa tabi ni Ate. Rick, ang kanyang muka ay kalmado at matatag. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin kay Marco. Nawala ang ngiti sa labi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mukha ay namutla. Elena? Ate? Panganiban? Anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila may pahiwatig ng kaba. Mayroon kaming importanteng impormasyon na kailangang ibahagi sa board ni Sir Villanueva. Sagot ni Ate. Relate. Ang kanyang boses ay malinaw at may autoridad. Humingi siya ng pahintulot mula sa kasalukuyang chairman ng board. Si Ginoong Raquel Reyes, isang matandang miyembro ng board na matagal nang iginagalang. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pumayag si Ginoong Reyes. Ipagpatuloy, attorney. Tumayo si Ate. Rick, sa harap ng board, habang ang isang legal assistant ay set up ng projector. Ang ginagalang na miyembro ng board, ako po si Atki. Ricardo, Panganiban. Narito po kami upang ilahad ang isang seri ng mga katotohanan na direktang nakaaapekto sa Villanueva Global Holdings at sa reputasyon ng inyong kumpanya. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon. Ang mga screen sa likuran niya ay nagpakita ng mga detalyadong sali. Una, ang mga ulat ng pananalapi. Hindi ang mga opisyal na ulat na ipinresinda ni Marco, kundi ang mga orihinal na bersyon na nagpapakita ng discrepancies. Ang mga numero ay hindi tumutugma. Ang mga pondo ay inilipat sa mga hindi kilalang account. Ang mga phantom expenses ay lumitaw. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang malawakang paglustay ng pondo. Ito po ay isang detalyadong pagsusuri sa mga transaksyon ng kumpanya sa loob ng huling 3 taon, paliwanag ni Ate. Pilik. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkabigla. Ang mga pondo na dapat sana ay para sa mga operasyon ng kumpanya ay inilipat sa mga personal na account ng kasalukuyang CEO, si Mr. Marco Villanueva, at sa mga account ng kanyang mga shell company. Ang kabuuang halaga ng mga nilusay na pondo ay umaabot sa bilyong piso. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagtabila. Si Marco ay nagtaas ng boses. Iyan ay kasinungalingan, mga gawa lamang iyan. Mayroon po kaming mga kopya ng bank statements, wire transfers, at mga mail na nagpapatunay sa bawat transaksyon, Mr. Villanueva. Sagot ni Ate. Lick. Ang kanyang tingin ay matalin. Sumunod ang mga personal na iskandalo. Ang mga larawan ni Marco na katama, ang iba't ibang babae, ang mga resibo ng mamahaling regalo, ang mga hotel bookings sa kanyang pangalan, lahat ay ipinakita. Ito ay hindi lamang mga isyu sa moralidad, kundi mga isyu na direktang nakaaapekto sa imahe ng Villanueva Global Holdings na laging ipinagmamalaki ang kanilang intelila. Ang mga ito po ay nagpapakita ng isang pattern ng personal na kapabayaan at kawalang hiyaan na hindi lamang sumisira sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa reputasyon ng inyong kumpanya. Paliwanag ni Ate. Late. Ang kanyang pagiging walang konsensya sa personal na buhay ay nagpapakita rin sa kanyang mga desisyon sa negosyo. At pagkatapos ang pinakamabigat na bomba, ang proyektong Azure Heights. Ipinlisinta ni Ate Rick ang mga dokumento na nagpapatunay sa mga structural deficiencies ng proyekto, ang mga memo na nagpapakita na alam ni Marco ang mga problema at ang audio recording ng kanyang pagtatangkang suulan ang mga opisyal.
Ang boses ni Marco ay umalingaw sa silid, malinaw, at hindi maikakaila. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Marco ay tuluyang namutla. Nawala ang kanyang pagmamayabang, napalitan ng takot at galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi totoo iyan. Maynard, Franz sa akin. Wala akong kinalaman diyan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basad. At sa huli, sabi ni Ate, Rick, habang play ng isang video sa screen, lumabas ang mukha ng anonymous source. Ito ay isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit may matinding determinasyon. Ako po si Aling Nena, ang dating personal assistant ni Mr. Villanueva. Nais kong ibunyag ang lahat ng kanyang mga ginawa. Inilahad ni Aling Nena ang kanyang testimonya, ang kanyang mga taon ng pagdurusa sa ilalim ni Marco, ang kanyang pagiging saksi sa kanyang mga ililegal na gawain at ang kanyang pagdatangka na tulungan si Elena. Ang kanyang testimonya ay nagbigay ng kulay sa bawat dokumento, sa bawat numero, sa bawat larawan. Ang boardroom ay nagulo sa ingay. Ang mga miyembro ng board ay nagtaas ng boses, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkala. Hindi ka panipaniwala. Isang kahihiyan, dapat siyang panagutin. Si Marco ay bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay tuluyang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Elena. Puno ng galit, pagtataksil, at isang uri ng desperasyon. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang yaman, ang lahat ng kanyang pagmamayabang, lahat ay gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Tumayo si Ginoong Racal Reyes, ang chairman ng board. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bigat. Dahil sa mga hindi maikakailang ebidensya na inilahad dito at sa seryosong epekto nito sa integridad at reputasyon ng Villanueva Global Holdings, walang ibang pagpipilian ng board kundi ang suspindihin si Mr. Marco Villanueva bilang CEO at tanggalin siya sa lahat ng kanyang posisyon sa kumpanya. Ang kanyang mga shares ay sa ilalim sa investigasyon para sa posibleng confiscation. Ang mga salitang iyon ay parang isang matilyo na tumama sa ulo ni Marco. Nawala ang lahat. Ang kanyang imperyo, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay naglaho sa isang iglap. Pumagsak siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng galit at huling-huling pagkatalo. Kasabay ng pagbagsak ni Marco sa corporate world, dumating din ang hatol mula sa korte. Ang hukom ay naglabas ng desisyon na nagkakaloob ng buong kustodya ni Gabriel Guerra kay Elena Alcaraz. Ang dahilan, ang malinaw na kawalang hiyaan at kapabayaan ni Marco Villanueva bilang isang ama na napatunayan ng mga ebidensya ng kanyang abuso sa pondo, pagtataksil, at ang kanyang pagiging walang pakialam sa kapakanan ng kanyang anak. Napakalat si Marco sa kanyang labi, ang kanyang mata ay halos hindi makapaniwala. Ang babaeng tinawag niyang galing ay ngayon ang nagtulak sa kanya sa kailaliman. Ang kanyang mundo ay gumuho at siya ay naiwan na walang anumang natira, walang kapangyarihan, walang yaman, at higit sa lahat, walang anak. Ang pagtataksil na kanyang ginawa kay Elena ay bumalik upang parusahan siya, mas masakit pa sa anumang pinsala na kanyang naidulot. Habang papalabas si Elena sa kartong, kasama si Ate Rick, ang kanyang puso ay puno ng halong emosyon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ang bigat ng paghihiganti ay wala na. Ang kanyang tagumpay ay hindi tungkol sa pagpapabagsak kay Marco, kundi sa pagtindig pa sa kanyang sarili at para kay Gigi. Ang araw ng paghuhukom ay dumating at ang katotohanan ay nanaig.
Ngayon, oras na upang bumuo ng isang bagong buhay. Isang buhay na puno ng liwanag para sa kanya at sa kanyang anak. Sa paglubog ng araw sa likod ng skyline ng Maynila, dala nito ang anino ng isang nakaraang puno ng sakit at pagtataksil. Ngunit para kay Elena, ang bawat paglubog ay simulan ng isang bagong umaga. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang desisyon ng korte, ganap na kustodya kay Gaby, at ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng mana ni Lolo Gabriel. Ngayon, oras na para iwanan ang lahat ng ingay, ang lahat ng pait at simula ng tunay na paghilom. Pinili ni Elena ang Tagaytay para sa kanilang bagong simula. Ang sariwang hangin, ang luntiang tanawin, at ang katahimikan ay taliwas sa magulong buhay na kanyang iniwan sa syudad. Ang biyahe patungo sa bahay liwanag ay tila isang paglalakbay sa isa pang dimensyon. Ang bawat kilometro ay naglalayo sa kanya mula sa mga alaala ng Rilanula Global Holdings, sa mga headline, ang mga tabloid, at sa malamig na sulyap ni Marco. Habang papalabas sila ng highway at papasok sa mas maliliit na kalsada, unti-unting lumambot ang mga balitat ni Elena. Si Gaby, mahimbing na natutulog sa kanyang car seat, ay hindi alam ang bigat ng nakaraang pinagdaanan ng kanyang ina, at lalong hindi alam ang kagandahan ng kinabukasan na naghihintay sa kanila. Kasama nila si Yaya Idela, na ang ngiti ay nagpapahiwatig ng kanyang kagalakan sa bagong kabanatang ito. Ang bahay liwanag, o house of light, ay hindi isang mansyon. Ito ay isang simpleng, ngunit eleganteng bahay na may malalaking bintana na gawa sa kapisyal, pinapayagan ng natural na liwanag ng araw na pumasok sa bawat sulok ng bahay. Matatagpuan ito sa isang liblib na bahagi ng Tagaytay na may tanawin ng taalaki mula sa balkonahe, isang tanawin na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat pagtingin. Ang bahay ay dating aari ng isang malapit na kaibigan ng Lolo Gabriel na pinili ni Elena na bilhin upang gawing kanilang kanlungan. Hindi niya kailangan ng karanyaan ng kanyang dating buhay. Ang kailangan niya ay kalinawan, kapayapaan, at isang lugar kung saan si Gaby ay lumaki ng malaya sa anino ng kanyang ama. Sa loob ng bahay, ang lahat ay idinisenyo upang maging mainit at nakakapayapa. Ang mga dingding ay pininturahan ng malambot na kulay. Ang mga muebles ay simple, ngunit komportable. Walang mga mamahaling antigong kasangkapan o mga sining na nagkakahalaga ng milyon. Sa halip, ang mga pader ay napuno ng mga larawan. Mga larawan ni Gaby nang humingiti, mga larawan ni Elena na kasama si Yaya Idela, at mga lumang litrato ng Lolo Gabriel na tila nagbibigay ng kanyang pagmamahal at pagpapala mula sa langit. Ang amoy ng sariwang kape at nilagang pandan ay laging naroon na nagdudulot ng isang pakiramdam ng tahanan na matagal nang nawala kay Elena. Ang mga araw sa bahay, liwanag, ay simple at puno ng kagalakan. Gumugugol si Elena ng kanyang mga umaga sa pag-aalaga kay Gaby, nagbabasa ng mga kwento, naglalaro sa hardin, at nagtuturo sa kanya ng mga unang salita. Ang bawat tawa ni Gaby, bawat yakat, ay nagpapagaling sa mga sugat sa puso ni Elena. Ang postpartum depression na dating bumabalot sa kanya sa kadiliman ay unting nawawala, napalitan ng liwanag ng pagmamahal ng ina. Naging mas nakaka-engganyo ang pagpaplano ng bawat pagkain, ang paglilinis ng bahay, at ang pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin. Ang buhay, sa lahat ng kanyang kasimplehan, ay nagbibigay ng kagalakan na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ng mga kayamanan ni Marco. Anak, ang ganda ng mga roses mo, sabi ni Yaya Idela isang hapon, habang pinapanood si Elena na nagdidilig ng kanyang mga halaman.
Ang kanyang dating yaya ay ngayon ay tila isang kasama sa buhay, isang ina na laging naroon upang suportahan. Ngumiti si Elena, ang kanyang mukha ay kuminang sa sikat ng araw. Masarap sa pakiramdam, yaya. Dito, pakiramdam ko ay tunay akong nabubuhay. Hindi ko kailangan ng lahat ng karangyaan na yon. Ang kailangan ko lang ay si Gaby at ang kapayapaan. Totoo. Sa bawat araw na lumipas, mas lalong maintindihan ni Elena na ang tunay na halaga ay hindi na sa pera, kundi sa mga sandali. Ang mga gabi ng pagbabasa ng mga komento kay Gaby, ang mga umaga ng pagmamasid sa pagtaas ng araw sa Taaleke, ang mga tawanan kasama si Yaya Adela. Ito ang mga kayamanang hindi maaaring bilhin at hindi maaaring agawin. Subalit, sa gitna ng kanyang bagong kapayapaan, hindi nakalimutan ni Elena ang kanyang pinagdaanan. Ang sakit ng pagtataksil, ang kawalan ng pag-asa, ang pagkalumpo ng depresyon. Naisip niya ang libong iba pang mga ina na maaring dumadaan sa parehong sitwasyon, o mas malala pa. Ang kanyang manamula kay Lolo Gabriel ay higit pa sa laman. Ito ay isang instrumento, isang pagkakataon upang makatulong. Isang araw, habang naglalakad sa hardin, nagdesisyon si Elena. Yaya, nais kong gamitin ang kayamanang ito para makatulong sa iba. Nagulat si Yaya Adela, ngunit nakita niya ang matinding determinasyon sa mga mata ni Elena. Paano, anak? Nais kong magtatag ng isang foundation, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pangarap. Isang lugar kung saan ang mga ina na inabandona, na sinaktan, na nawalan ng pag-asa, ay maaaring makahanap ng tulong. Financial, legal, at emotional support. Nais kong bigyan sila ng liwanag na nawala sa akin. At doon ipinanganak ang ideya ng Puso ng Ina Foundation. Muli siyang nakipag-ugnayan kay Ate Pikpanganiban. Ang kanyang opisina ay naging sentro ng pagpaplano para sa foundation. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa misyon, sa mga programa, at sa mga taong gustong tulungan ng foundation. Ang pangalan, Puso ng Ina, ay nagmula sa ideya na ang puso ng isang ina ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo, isang puso na nagmamahal, nagpoprotekta, at laging may pag-asa. Elena, ito ay isang magandang adhikain, sabi ni Ate. Click, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Ito ay isang paraan upang maging tunay na makabuluhan ng mana ng Lolo Gabriel mo. Ang puso ng Ina Foundation ay itinatag na may malinaw na layunin upang maging kanlungan at sandigan para sa mga inang nag-iisa na nakararanas ng matinding pagsubok. Magbibigay ito ng legal assistance para sa mga ina na nangangailangan ng tulong sa mga kaso ng kustodiya o suporta sa anak. Pagkakaloob din ito ng financial aid para sa mga basic needs at mga programa para sa mental health support, lalo na sa mga dumadaan sa postpartum depression o trauma. Ang foundation ay magkakaroon din ng livelihood programs upang bigyan ng mga ina ng kakayahang maging independent at maging matatag. Sa wakas, dumating ang araw ng paglulunsad ng puso ng Ina Foundation. Ito ang mismong araw ng flash forward sa simula ng kwento. Ang Grand Ballroom ng isang prestiyosong hotel sa Makati ay puno ng mga tao, mga mamamahayag, mga miyembro ng media, mga philanthropists, at mga individual na interesado sa gawaing kawanggawa. Ang mga kamera ay kumitislap, ang mga mikropono ay nakatutok, at ang hangin ay puno ng sabik na pag-uusap. Pumasok si Elena sa bulwagan. Suot ang isang eleganteng Filipiniana gown na kulay crayon.
na may detalyadong borda. Ang kanyang bumok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang pampaganda ay simple ngunit nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Ngunit ang pinakamaliwanag sa kanya ay ang kanyang mga mata, puno ng kumpiyansa, determinasyon at isang malalim na kapayapal. Wala na ang takot at pighati ng nakaraang Elena. Ang kanyang paglakad ay matatag, ang kanyang tindig ay may dignidad. Habang naglalakad siya patungo sa entablado, inilibot niya ang kanyang paningin sa mga tao. Nakita niya ang isang pamilyar na anino sa likuran, sa pinakadulong bahagi ng bulwagan, si Marco Villanueva. Siya ay nakaupo ng mag-isa, ang kanyang mukha ay rusto, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkatalo. Ang kanyang kasuotan ay hindi na kasing elegante lang dati, at ang kanyang aura ng kapangyarihan ay tuluyang naglaho. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang galit o paghihiganti sa mga mata ni Elena. Anging isang uri ng kalinawan, ang nakita niya ay hindi isang kalaban, kundi isang taong naligaw, isang anino ng nakaraan, na wala ng kapangyarihan sa kanya. Uminto si Elena sa gitna ng entablado. Huminga siya ng malalim, at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, hindi lamang tayo nagsasalita tungkol sa pagtatayo ng isang bagong buhay. Nagsasalita tayo tungkol sa paghahanap muli ng dignidad. Tungkol sa kung paano ang isang ina, ang isang babae, ay maaaring bumangon mula sa abo. Ang kanyang mga salita ay umalingaw sa tahimik na bulwagan. Ibinahagi niya ang kanyang kwento, hindi ang kwento ng kanyang paghihiganti, kundi ang kwento ng kanyang pagbangon. Inilarawan niya ang sakit ng pag-iwan, ang laban sa postpartum, depresyon, at ang takot sa kinabukasan. Ngunit sa bawat paglalahad ng sakit, nagdagdag siya ng isang mensahe ng pag-asa at pagbangon. May isang panahon sa buhay ko na akala ko ay wala na akong magagawa. Akala ko ay tapos na ang lahat. Pagtuloy niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa madila, ngunit ang kanyang mga salita ay para sa bawat babaeng nakakaranas ng parehong sakit. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nakakita ako ng isang maliit na liwanag. Hindi ito nanggaling sa yaman, kundi sa pagmamahal ng aking anak, sa suporta ng aking yaya, at sa matalinong pagpaplano ng aking lolo Gabriel. At natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakayaman, kundi sa kung gaano kakatatag sa harap ng pagsubok. Ipinakilala niya ang puso ng Ina Foundation, ang layunin nito, at ang kanyang pangarap na makatulong sa libong ina na nangangailangan. Ang bawat ina ay may karapatan sa dignidad, sa seguridad, at sa pagmamahal. Ang bawat bata ay may karapatan sa isang ina na malakas, na may kakayahang protektahan siya. At sa pamamagitan ng puso ng Ina Foundation, nais naming bigyan sila ng kapangyarihan upang makamit ito. Habang nagsasalita si Elena, ang kamera ay dahang lumipat patungo kay Marco. Ang kanyang mukha ay halatang naguguluhan, may halo ng galit, pagsisisi, at pagkatalo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, tila hindi makapaniwala sa kung gaano kalayo na ang narating ng babaeng kanyang itinapon. Ang Elena na nasa harap niya ay hindi na ang Elena na kanyang kinilala. Siya ay mas malakas, mas maganda, at mas makapangyarihan kaysa sa kanyang inaakala. Hindi siya naghihiganti kay Marco. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kalayaan at yaman upang bumuo ng isang bagay na mas malaki, mas makabuluhan. At sa proseso, lalong naging maliwanag ang kanyang kadiliman. Sa paglipas ng panahon, lumago ang puso ng Ina Foundation.
Libo. Libong ina ang natulungan. Mula sa mga naabandona ng kanilang asawa, hanggang sa mga biktima ng abuso, hanggang sa mga naghahanap ng bagong simula. Ang pangalan ni Elena Alcaraz ay naging simbolo ng pag-asa, ng pagbangon, mula sa pagkawasak, at ng kapangyarihan ng pagmamahal ng ina. Hindi na siya kilala bilang dating asawa ng isang sikat na CEO, kundi bilang isang leader, isang pilantropo, at isang babaeng may puso. Ang kayamanan na dating naramdaman niya na isang mabigat na pasanin, ay naging isang daluyan ng pagbabago. Nalaman niya na ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagiging malaya mula sa kapangyarihan ng iba, kundi ang pagiging malaya upang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Hindi na niya kailangan ng pag-aproba ng lipunan o ang pagkilala ng mga taong nagusga sa kanya. Ang kanyang halaga ay nanggaling sa loob, sa kanyang kakayahang magmahal, magbigay, at lumikha ng isang makabuluhang buhay. Si Marco Villanueva, nawala na siya sa kanyang mundo. Ang kanyang pangalan ay hindi na binabanggit sa bahay liwanag. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang impluwensya ay naglaho. Siya ay naging isang malayo, malabong alaala, isang aral na hindi dapat kalimutan. Hindi siya pinatawad ni Elena sa kanyang ginawa, ngunit hindi na rin niya ito kinaputan. Ang galit ay isang kadena na magpapanatili sa kanya sa nakaraan, at si Elena ay malaya na. Malaya mula sa sakit, malaya mula sa paghihigandi at malaya upang magpatuloy. Isang umaga sa bahay liwanag, habang sumisikat ang araw sa Taalike, si Elena ay nakaupo sa balkonahe kasama si Gaby. Si Gaby ay lumalaki na, isang masiglang bata na puno ng kagalakan at kuryosidad. Naglalaro siya ng kanyang mga laruan. Ang kanyang tawa ay umaalingaw sa tahimik na kapaligiran. Tinitigan ni Elena ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay kuminang sa sikat ng araw, puno ng pag-asa at kalinawan. Ang kanyang labi ay nakangiti, isang tunay at malalim na ngiti na nagpapahiwatig ng kanyang natagpuang kapal. Pinanood niya si Gaby na tumatakbo sa hardin, malaya at masaya. Gaby, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang aking liwanag. Ang sikat ng araw ay pumasok sa malalaking bintana, nagbibigay liwanag sa loob ng bahay liwanag. Ito ay hindi lamang isang bagong umaga, ito ay isang bagong simula. Isang bagong buhay na binuo sa pagmamahal, pananagutan, at dignidad. Si Elena Alcaraz, ang inang sinaktan, ay bumangon mula sa abo, hindi upang maghiganti, kundi upang maging liwanag para sa iba. At sa kanyang bagong buhay, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan at kapayapaan. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa walang hanggang lakas ng puso ng isang ina at sa walang katapusang posibilidad ang isang bagong simula.